Noong nakita ni Sabo si Kuma sa Marijua na ginawang slave ng mga Celestial Dragon, ay nakita natin ang sobrang galit na nararamdaman ni Sabo na hindi niya matanggap na nangyari to kay Kuma na ayon sa kanya, that gentle Kuma. Sa dumaan na chapter ay nalaman na natin ang ibig sabihin ni Sabo. Ang mga nakaraang chapters ay isa sa mga pinaka-tragic na chapter ng One Piece kung saan nalaman natin ang backstory ni Kuma. Ang gusto lang naman ni Kuma ay maging malaya at tumulong din na magpalaya ng iba katulad ni Sun God Nika. Pero mula noong pinanganak si Kuma ay nakaranas na siya ng oppression, discrimination at slavery dahil lang pinanganak siya na isang buccaneer. At noong dumating na ang panahon na nahanap na ni Kuma ang kasiyahan, pagkatapos niyang makatakas sa God Valley ay ano ang nangyari? Ang nag-iisang ray of light ni Kuma na si Genie ay nakidnap, naging asawa ng Celestial Dragon at pagkatapos ay inabandona dahil sa sakit na ikinamatay na ni Genie. Pero hindi lang si Oda at Celestial Dragon ang pwede nating sisihin sa naging tragic life ni Kuma. Kailangan din natin pag-usapan si Monkey D. Dragon na babalikan natin mamaya. Pag-usapan muna natin si Genie na sentro ng trahedya na to. Ang kalaban na humuli kay Genie ay ang mga Marines dahil may nagkagusto palang Celestial Dragon kay Genie. Nakita natin sa chapter 1097 na maraming nahuhumaling sa angking ganda ni Genie. Kaya maaaring ito ang magpapaliwanag kung bakit pati ang isang Celestial Dragon ay nagkagusto din kay Genie. At sa pangyayaring ito sa unang pagkakataon ay nakita nating nagalit si Kuma. At mula noong nakidnap si Genie ay naging reckless na si Kuma na palaging pumupunta sa mga labanan na wala nang pakialam sa sarili niyang kaligtasan. Nakita din natin ang dahilan kung bakit hindi basta-basta ni rescue ng revolutionary si Genie. Dahil noong panahon na to ay maraming operation ng Revolutionary Army na sabay-sabay nangyayari sa iba't ibang parte ng mundo. At ito ang naging dahilan para makilala ang Revolutionary Army bilang threat sa world government. Pagkatapos ng 2 taon mula nung nakidnap si Genie ay nakawala na si Genie mula sa kamay ng Celestial Dragon. At nagkaroon ulit ng pagkakataon na magkausap si Genie at Kuma gamit ang Denden Mushi. Dito ay nalaman natin na nagkaanak si Genie sa Celestial Dragon at nagkaroon din ng malubhang sakit si Genie at malapit na tong mamatay. Ang pagtawag ni Genie sa Revolutionary Army ay ang paraan niya pala para magpaalam na sa kanila. Pero si Kuma ay nagmadaling tinanong agad si Genie kung nasaan to. Pero ayon kay Genie ay huli na ang lahat para sa kanya na nararamdaman na niya na malapit na talaga siyang mamatay. Habang kausap nila si Genie ay narealize ni Kuma na isang lugar lang ang babalikan ni Genie. Kaya dali-daling nag-teleport si Kuma sa Sorbet Kingdom. At dahil dito ay hindi narinig ni Kuma ang last words ni Genie. Dahil sa sakit ni Genie, ang buong katawan nito ay nabalot ng blue stone. Dahil na-expose si Genie sa natural light habang naglalayag siya pabalik sa Sorbet Kingdom. Nagawa to ni Genie para masigurado na maligtas niya ang baby niya na si Bonnie. Habang buhat-buhat ni Kuma ang patay na katawan ni Genie ay naalala niya ang mga pinagdaanan nila noon ni Genie. At sa huling paalam ni Kuma ay nangako siya kay Genie na aalagaan niya at hindi niya pababayaan si Bonnie. Na ituturing niya din si Bonnie bilang sarili niyang anak. Sa tulong ng mga citizen ng Sorbet Kingdom ay kinaya ni Kuma na alagaan si Bonnie. At dahil dito ay namulat si Bonnie na itinuturing na tatay si Kuma. Habang nangyayari to ay lumalaban pa din si Kuma kasama ng Revolutionary Army. At pagkatapos ito ay umuwi si Kuma gamit ang Devil Fruit ability niya. Pagkalipas ng ilang taon ay sinagip ni Dragon ang bata na si Sabo sa Goa Kingdom. Pagkatapos ito ay sinama na ni Dragon si Sabo sa Revolutionary Army kung saan nakilala ni Sabo si Kuma. Nalaman natin na isa si Kuma sa nag-train kay Sabo sa pakikipaglaban. Kaya alam ni Sabo kung gaano kabait na tao si Kuma. Kaya naman matindi ang galit na naramdaman ni Sabo noong nakita niya si Kuma na naging slave sa Marijua. Pero balik tayo kay Kuma na ngayon ay masayang inaalagaan si Bonnie. Pero ang sayang nararamdaman niya ngayon ay hindi magtatagal. Dahil isang umaga ay nakita ni Kuma ang isang maliit na blue stone sa pisngi ni Bonnie. Dito ay nalaman niya na mayroon din palang sakit si Bonnie na katulad ng ikinamatay ng nanay niya na si Genie. Ang sakit na to ay sobrang rare na kahit ang mga doktor ay hindi alam kung anong klaseng sakit to. Dahil sa pangyayaring to, kahit hindi sigurado sa desisyon si Kuma, ay nag-quit to sa pagiging Revolutionary Army para matutukan niya ang pag-aalaga kay Bonnie.
Pero sinabi ni Dragon na naiintindihan niya ang desisyon ni Kuma at ayaw ni Dragon na may pagsisihan si Kuma. Sa sinabi na to ni Dragon ay maaalala natin ang nangyari nung unang nag-join si Kuma kay Dragon. Sinabi ni Dragon na hindi magsisisi si Kuma na sumali to sa Revolutionary Army. Pero mula noong nag-join si Kuma sa Revolutionary Army ay nag-umpisa ulit ang trahedya ng buhay niya. Kung hindi sana nag-join si Kuma sa Revolutionary Army ay hindi sana makikita ng Celestial Dragon ang ganda ni Genie. Sana ay masaya pa din sila naninirahan sa maliit na simbahan sa Sorbet Kingdom. Si Dragon bilang dating Marine ay siguradong alam kung saan dinala ng Celestial Dragon si Genie. Pero walang ginawa si Dragon na kahit anong hakbang para tulungan si Genie at Kuma na isa sa mga top officers niya sa Revolutionary Army. Pero maaaring ito ang nagpakita ng leadership trait ni Dragon dahil hindi nagpa-apekto sa galit si Dragon at hindi siya gumawa ng reckless na desisyon. Dahil kung sakaling lusubin ng Revolutionary Army ang Marijua noong panahon na to, kung saan ang puwersa ng Revolutionary Army ay maliliit na kingdom pa lang ang kaya nilang pabagsakin, ang pag-rescue kay Genie sa Marijua ay siguradong ikapapahamak ng buong Revolutionary Army. Dahil bukod sa mga Marines at Admirals, ay nalaman natin na mayroong pang malalakas na nilalang sa Marijua. Ito ay ang Holy Knights, Gorosei at si Imo. Kaya maaaring ang pagkidnap nila noon kay Genie ay isang trap na tatapos sana sa Revolutionary Army at kay Kuma. Kaya ang desisyon ni Dragon na hindi magpadala sa galit noon ay ang tamang desisyon na isang leader ng grupo na magre-revolutionize sa mundo. Mabigat man sa loob ni Dragon ang desisyon na to, pero ito ang pain na kailangang akuin ng isang leader para gumawa ng tamang desisyon. Kaya maaaring ito ang dahilan kung bakit pinayagan agad ni Dragon na umalis si Kuma sa Revolutionary Army. At tinulungan pa ni Dragon na maghanap ng magaling na doktor si Kuma na gagamot kay Bonnie. Ang doktor na pinadala ni Dragon kay Bonnie ay sinabi na ang sakit ni Bonnie ay ang tinatawag na Sapphire Scales. Ito ay ang pagtubo ng blue stone sa balat ng taong may sakit na to tuwing na-expose to sa natural light na katulad ng araw at buwan. Ang sakit na to ay old at rare at ito ay walang lunas. Kaya ang pagkakaroon ni Genie ng sakit na to sa Marijua ay kaduda-duda. Maaari kayang sinadyang bigyan ng sakit si Genie sa Marijua at ang prime suspect na may kakayahang gumawa nito ay si Saturn na mayroong devil fruit na Ushioni na may kakayahan ding magbigay ng disease sa pamamagitan ng venom nito. Isa pa, ang Sapphire ay kilalang gemstone of Saturn. Kaya malaki talaga ang posibilidad na kay Saint Saturn nang galing ang sakit ni Genie. Pero balik tayo kay Bonnie. Dahil sa sakit ni Bonnie ay nabuhay siya sa isolation para hindi siya ma-expose sa araw at buwan at bumagal ang progress ng sakit niya. Dahil dito ay isa sa naging libangan ni Bonnie ang pagbabasa ng libro kung saan nabasa niya ang tungkol sa Sky Island. Hirabi niya na pangarap niya mapuntahan ang Sky Island kapag gumaling na siya. Dahil ayon kay Bonnie, ang Sky Island ay malapit sa Sun, kaya maaaring makita nila doon si Sun God Nika. Pero ayon sa doktor, ay 5 taon na lang ang itatagal ng buhay ni Bonnie, na maaaring mamatay si Bonnie sa 10th birthday nito. Dahil dito ay naiyak si Kuma at inulit ang sinabi ng doktor na matatapos na ang lahat sa 10th birthday ni Bonnie. Ang di alam ni Kuma ay narinig pala ni Bonnie ang sinabi niya, pero mali ang pagkakaintindi ni Bonnie. Inakala ni Bonnie na ang ibig sabihin ng usapan ni Kuma at ng doktor ay gagaling na si Bonnie sa 10th birthday niya. At dahil hindi kayang sabihin ni Kuma ang totoo, ay sumang-ayon na lang siya sa pagkakaintindi ni Bonnie. Kung bago kayo dito sa aming channel, please hit the subscribe button para mabalikan ninyo ang aming mga videos. Sama nyo na din ang notification bell para updated kayo sa mga bago naming uploads. Meron kayong tanong or topic na gustong i-discuss? Ilagay nyo lang sa comment below. Thank you for watching and kita tayo sa next video.